Sa episode ng Voltes 5 Legacy ngayong gabi mga daga, meron tayong mga pointers uli. At dito nga itatalakayin natin yung mga pointers natin na yun. Sasabihin ko yung mga naiisip ko, kukomentan ko yung mga nakikita ko dito sa episode So magsimula tayo sa kwento ni Draco Dito nga mga daga, makikita natin na itong si Draco, ito na nga yung dead end sa kanya. Pero dito rin mga daga, makikita natin na niloko pa rin niya itong sila Steve, itong Voltes team, nagawa pa rin niyang lokohin ito sa pamamagitan ng pang-uuto, yung technique na pang-uuto dito kay Steve. At ibinigay nga, gusto kasi dito ni Draco na ibigay ni Steve yung punyal na nakuha ni Steve, yung nakasugat sa kanya. Kasi dapat daw puputulin niya yun. Pero hindi pinutol ni Draco yun. Ang ginawa ni Draco doon pinantusok niya sa kanya. Pinantusok kung gamitin nating word kasi baka mamaya alam niyo na. At dito nga sa huling hininga niya, sinabi doon ni Steve na sabihin mo kung nasan si Ned Armstrong. Parang ang pagkakarinig ko ron ang sabi ni Draco doon wala siya dito. Parang ganun yung pagkakarinig ko doon mga daga. Kayo nga i-comment nyo sa baba kung ano yung sinabi niya doon sa huli. Kasi medyo hindi ko na masyadong narinig Pinanood ko lang ng dire-diretso. At dito rin mga daga, makikita rin natin na itong si Draco talagang doon pa rin para sa Busan. Kung maririnig nyo nga, sumigaw siya parang parang para sa Busan, ganon. Tapos tinusok niya yung punyal na hawak niya. Nakakalungkot lang isipin mga daga, pwede pa sanang magbago itong si Draco. Kasi nga kung uhulihin lang to ni Steve, pwede pa diba? Kasi yung katulad ng sinabi ko sa inyo na pwede pa silang magbago kasi mabait naman talaga itong si Zardos, At kung malalaman lang nila na magkakapatid talaga tong mga to, baka magbago yung isip nila at magbago yung pamamalaka dito sa Busan. Sana nga nagkampi na lang sila. Naalala ko tuloy yung may nag-comment kasi dito sa comment section natin kahapon na baka daw hindi gawin yung 360 degrees o yung 180 degrees na sinasabi ng mga commentator sa baba. Kasi matatandaan din naman talaga natin na sa trailer may laban talaga itong si Steve at itong si Zardos doon sa palad, Alam ko sa palad yun nung beast fighter nila o yung parang Voltes 5 nila doon. Yun talaga yung naalala ko doon. Yung tumalon si Zardos yung sa apoy. At nung tumalon nga doon si Zardos, makikita natin na mayroon palang doon yung parang mecha din na pwedeng kontrolin ni Zardos. Tingin ko nga baka hindi talaga mangyari, Baka hindi talaga sila maging magkakampi. Sayang naman, baka mabuhay siya sa huli. Di ba po pwedeng ganon? Maraming pwedeng twist talaga dito sa palabas ng Voltes 5 Legacy. Hindi ko lang sure kung alin doon yung ipapasok nila. Yun yung sa akin daga. Sana lang talaga mabigyan ng parang justice, yung ganap ni Zardos dito. Kasi alam naman natin talaga na si Zardos nga mabait. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Kasi gusto ko talaga na si Zardos pa rin nandoon sa Busan. Kumbaga mamahala, mamalakad, kasama yung papa niya, di ba? Na si Ned Armstrong. Yun talaga nasa isip ko mga daga. Anong gamit ba ang pwede nating dalhin para dalhin yung mga maliliit na bagay? Mga bagay na madalas natin makalimutan. Mga bagay na minsan importante talaga sa atin. Tulad ng susi, ID, USB at cellphone. Lalo na ngayong hindi pa rin natin masasabing safe na tayo sa pandemic na dumaan. Di ba kailangan din natin ng alcohol spray? At sabi nga ng iba, coin purse. Importante din ng coin purse. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo nang dalhin yan pero with style? Pinapakilala ko sa'yo, Lanyards by Mousetrap Clothing Line. Pero daga, alam ko sasabihin mo, pwede ko namang ipasok sa bag. Bakit sa lanyard pa? Teka, ibahin mo ang lanyard na to. Bukod sa matibay, maganda ang pagkakagawa, ako ang nag-design ng lanyard na to. At para sa akin, hindi ito ordinaryong lanyard. Dahil dito nakalagay ang logo kung saan tayo nagkakilala. Dito nakaukit kung saan lahat nagsimula at ito ang magpapatunay na hindi lang tayo pinagtagpo-tagpo kundi pinagsama-sama din tayo sa iisang hilig natin. Isa na lang sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi lang ang lanyard na ito ang pahalagahan mo kundi ang mga panahong nagkausap tayong lahat at ang mga usapang na ibalik ka sa pagkabata mo. Daga, tandaan mo, hindi sa presyo magkakatalo kundi sa sentimental na halaga sa atin ng bagay na to.
Dito naman mga daga, dito makikita natin yung picture dito ni Little John. Kasi kaya ako kinuha si Little John mga daga, para lang makita yung focus nung niya, yung nandito sa dibdib. Naalala nyo may mga tao na nagtatanong, ano ba yung nandito nila yung kumikinang-kinang? Para saan ba yun? 'Di ba? Ako inisip ko ron, syempre parang indicator dun sa sasakyan na sila talaga yung nagmamaneho. Kumbaga, hindi pwedeng imaneho na yun ng ibang tao. Kumbaga sila lang talaga. Yun yung nasa isip ko mga daga, patungkol dun sa nasa dibdib nila, yung umiilaw. At ngayon napag-alaman ko rin na ito pa lang nasa dibdib nila, yung nakalagay sa dibdib nila na umiilaw, comms din pala nila. Kumbaga dun din sila nag-uusap. At nakakonekta din yun kay Dr. Hook, dun sa himpilan nila sa CBF. So maganda at ngayon ko lang din nakita yun. Ngayon ko lang parang napansin. Kayo ba, napansin nyo na rin ba yun? I-comment nyo nga sa baba para lang malaman ko kung matagal na ba siyang ginagamit nila o ngayon lang talaga ginamit itong comms na to. Dito rin mga daga, makikita rin natin dito yung mga ibang taga-Busan na walang sungay na kasama ni Little John dito at ililigtas niya at kukunin dito ng CBF, itatabi nila. Dahil doon mga daga, napansin ko lang na itong kasama ni Little John dito, itong babaeng ito ay kapatid ni Judala. Diba? Parang naalala ko ito yung kapatid ni Judala mga daga, I-comment nyo sa baba kung ito ba yung kapatid ni Judala o namamalikmata lang ako o mali yung hinala ko rito. Pero naalala ko talaga yung picture na ito yung kapatid ni Judala, diba? So ibig sabihin mga daga, buhay pa talaga itong kapatid ni Judala dito. At sigurado na pag nagkita sila ni Judala, maiyak-iyak to at magandang pagtatagpo to sa bandang dulo, At isang pang iniisip natin mga daga, na itong si Big Bert ay hindi pa nga alam na buhay pa itong si Judala. Tingin ko rin mga daga na pag nagkita sila sa bandang dulo, talaga namang napakaganda nung tagpong yun. So isa lang ibig sabihin niya mga daga, dahil buhay itong kapatid ni Judala dito, hindi ito tinuluyan ni Zardos. So wala talaga, di ba? Naalala niyo sinasabi pa ni Zardos doon na tutuluyan niya itong kapatid, pero hindi, kinulong lang niya. So mabait talaga si Zardos. Yun talaga yung nakikita ko rito Kayo rin mga daga, i-comment niyo sa baba. Sabihin niyo lang kung ito ba ang kapatid ni Judala. At dito naman mga daga sa scene na ito, ito na yung pinaka last na pointers natin mga daga. Kasi ngayong araw wala naman talaga masyadong nangyari. Meron naman mga bakbakan, mga something yung pag-alis nila Zardos, 'di ba? Yung sinagip siya ni Zandra. Yun kasi mga na yung given na Kumbaga nakita na natin yun Pero itong mga pinapakita ko sa inyo, ito yung mga napansin ko dito sa episode na ito mga daga, dito nga rin makikita natin na ito na nga yung dead end dito ni Ava mga daga. Makikita natin na itong si Ava dinetain na nga dito sa isang kwarto sa loob ng CBF at binabantayan yon ng mga sundalo ng CBF Dito rin mga daga makikita natin na si Jamie ikinumpronta nga itong si Ava. Masasabi ko lang dito mga daga na itong si Ava wala na talaga. Dead end na dito kay Ava. Napapaisip lang ako mga daga, eto na ba yung dead end talaga? O pwedeng mawala talaga ng tuluyan itong si Ava? Naano nyo ba yun? Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Kumbaga itong si Ava, buhay pa to ngayon Pwede bang mawalan siya ng buhay sa totoong dead end niya? Baka kasi may mangyari pang dead end dito Yun lang nasa isip ko Kasi may mga twist nga At saka mga daga, napansin ko rin dun sa mga flashback ni Ava, dun sa piniw-piw niya si Apable, hindi naman pinakita. Sana pinakita yung pwesto ni Ava doon, yung pwesto niya kung saan niya tinutok yung piw-piw niya na tinamaan itong si Apable. Hindi, pinakita doon si Apable lang na tinamaan na sa leeg Yun lang sayang yung scene na yun. Kasi yun yung mga gusto ko sa flashback Yung nakikita natin yung mga pangyayari, yung parang logic ba? Yung katulad kay Ned Armstrong, di ba? Nag-flashback siya ng patungkol dun sa aparato niya na pinipindot tapos mabibingi yung mga taga-Busan. Di ba pinakita kung paano gumagana? Sana ganun din, pinakita kung paano talaga ginawa ni Ava yung mga bagay-bagay, yung pag-piw-piw dun sa mga tao na pinipiw-piw niya, di ba? Sayang lang din kasi talaga yung mga scene na ganun daga, Kasi yun din yung parang nagpapabuo sa buong kwento Kumbaga parang nagpapagdikit-dikit yung mga iniisip mo, di ba? At doon nga mga daga, nagtapos ang kwento natin ngayong araw. Kayo mga daga, anong masasabi nyo sa episode ngayong araw? Para sa akin mga daga, yung episode ngayong araw, maganda naman, Wala namang pangit mga nangyari ngayong araw dahil napaka-solid na talaga ng mga ginagawa nila mga daga, At palapit na kasi tayo sa pagtatapos ng Voltes 5 Legacy. Sana lang talaga idire-diretso na nila kasi eto na yung parang dulo di ba? 2 weeks na lang ang natitira Sana ibigay na
na sa atin yung lahat ng araw na bakbakan. Dapat puro ganun na lang, no? Wala na masyadong throwback. Kasi ito na nga, ito na yung pinakahihintay natin kung paano yung victory, no? Kung paano mangyayari yung Voltes 5 victory, di ba? Yung V sa Voltes 5. Kung paano mangyayari yun, di ba? Yun yung pinakaabangan ko rito eh. And sana kayo rin, no? Pinakaabangan nyo. And syempre mga daga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung gusto mong umorder ng MTCL lanyard, yung link nasa description. Okay? So paano ba yan mga daga? Hanggang sa susunod na video, kita-kita tayo uli. Peace!